Sa bawat isa. At muli, batiin natin ating mga katabi. Gaya ng ating nakaugalian. Kumustahin natin siya at kung siya'y bago po sa ating muka, ay tayo po'y magpakilala sa Kanya. At siya naman ay ating mong kilalanin. Okay, gayon din sa ating mga kapatid na nasa ating online, ay malugot po namin kayo na binabati at wini-welcome sa gawain ng Panginoon. Tayo pong lahat ay muli ay tumayo. Buksan po natin ating banal na kasulatan dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ikalawang Korinto, kabanatang 12. Kaya ako na lang pong babasahin, wala pong sundan, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga pangitain at mga pahayag. Kailangan ko pang magbalaki kahit wala akong mapapala dito. At sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon, at may kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, 14 na taon na nakalipas, hindi ko matiyak kung ito'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Alam ko ang mga taong yon ay dinala sa paraiso. Hindi ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o isang tunay na pangyayari. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at hindi maaring sabihin ni inuman. Ipinagmamalaki ko ang taong yon at hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako may magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ito ang aking gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man ng higit tungkol sa akin kaysa sa kanyang nakita o narinig sa akin. Verse 7, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamangamangang bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon, alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo. Nais ko pong ulitin yon. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo sapagkat lubusang naayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak at pagmamalaki ang aking kahinaan, aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kaming muli sa pagkakataon at pribileyo na makalapit sa trono ng iyong kahabagan at kami po ay nagagalak, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, katapatan sa aming pong buhay na sa bawat araw ay aming pong nararanasan, Panginoon. Kaya mo naman sa mga oras na ito na kami po ay iyong siyasatin, ano man ang aming mga naging pagkukulang, mga bagay Diyos na hindi po namin nagawa para sa iyo at sa iyong paghahari, kami po ay patawarin po ninyo. At muli sa biyong biyaya, kami po ay umaasa ng iyong pong pakilos sa iyong mga salitang ito. Hayaan po itong iyong mangusap sa aming mga puso at buhay. At makita namin ang aming abang kalagayan at makita naman po namin ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Pagpalain po ninyo at sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay patuloy itong mangusap sa bawat isa. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na. So, nice mo magalan. Ang mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, gracious thorn. O, biyayang tinik. Pero sinasabi doon sa mga ngaral, chapter 3, lahat daw ng pangyayari nagaganap sa daigdig, ayon daw po sa itinakda ng Diyos. May panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbunot ng tanim, may panahon ng pagtitipon, at meron din naman pong panahon ng paghiwalay. May panahon ng kalusugan, kalakasan, may panahon din naman ng pagkakasakit. So, sa lahat ng yon ay tila binalansin ng Diyos ang buhay ng tao. Maaari nga kung siya ay pinagpapala, maaring siya ay matuksong magmalaki
at magmayabang, no? At kung siya naman ay dumaranas ng hirap, maaring questionin niya ang Diyos kung bakit yon ay nangyayari sa kanyang buhay. So, ilan sa mga misteryo, no, ng human suffering ay mananatili yan sa buhay habang tayo po ay nasa daigdig na ito, no? Kahit na ho tayo ay mga mananampalataya. Kaya may isang tanong na, why do bad things happen to good people? Bakit daw yung masasama mga pangyayari at bagay ay nangyayari sa mga mabubuti, mga tao? At bakit daw po yung why do good things happen to bad people? Bakit daw yung mabubuting mga bagay ay nangyayari sa mga taong masasama? So, isang misteryo ng ating iisip na bakit nga po ba ganon. Pero salamat sapagkat ang salita ng Diyos ay naghahayag sa atin ng mga katotohanan patungkol sa ating mga tanong na yon, no? Kaya saganang tayo mga mananampalataya, ito ay hindi na mysterious, no? Sa isang lumalagong Kristiyano, kung hindi ito ay isang kapahayagan mula sa Diyos. Amen po? Yan. So, dito, ito yung bahagi ng sulat na ito ay ito pong experiences ni Paul sa kanyang buhay. Ano po? Bilang isang apostol na nagmiministeryo dito sa iglesia sa taga-Corinto. At bahagi nito yung experiences ni Paul na naranasan niya ang kalwalatian ng Diyos, no? Kaya naman si Paul, no, wala siyang hangad kundi ay bigyan ng kaluguran at kalwalatian ang Panginoon. So siya rin namang dapat na ginagawa ho natin sa bawat bagay na ginagawa po natin, mga Kristiyano, no? Kaya nga, kahit sa simpleng bagay, sinasabi, in everything that you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Amen. So sa ganang yun, ng paghahanap ni Paul para sa kaluguran at kalwalatian ng Diyos, ang Diyos din naman ay pinarangalan mo siya. So makikita ho natin yan sa bagay na ito natin pong binasa mula verse 1 hanggang verse 6 na sa magitan din, no, kung paano in-honor ng Diyos si Paul, sa magitan din ng kanyang paghahayag ng mga bagay ukol sa kanyang kalooban. No? Dito, kahit sa simula, nakita natin na during the time ng conversion, dito pong Apostol Pablo ay nahayag, no, sa kanyang personal experience na ito, yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Yung siya pabagtas patungo sa Damascus, di ba? Dito niya na-encounter yung nakasisilaw na bagay na kung saan ay siya po ay napasubasob, no? Na kung saan ay doon ay nahayag ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Hesukristo na kanyang intensyon ay wasakin at dakpin ng mga Kristiyano na naroon sa Damascus, no? So sa halip na yung kanyang masamang intensyon na yon para sa gawain at mga mananampalataya ni Kristo ay dito niya, no, naranasan itong kalwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo. And the rest, makita natin during the time ng kanyang pagmimisyon at pagmiministeryo, naranasan niya ang iba't ibang mga pahayag ng Diyos sa pamagitan ng mga pangitain at mga revelation ng Diyos sa kanya. Kahit na nga po ba ang kanyang tinutukoy dito ay yung isang tao, ay walang ibang tinutukoy siya rito kundi ang kanyang sarili. Nang siya ay makaranas na siya ay dalhin ng Diyos sa ikatlong langit, no? So, ito ay isang kahangahangan mga pahayag ng Diyos na para kay Paul, personal, at sa pamagitan nito ay inonor niya si Paul. Amen. So naranasan din ni Paul yung kabutihan ng Diyos, no? Kahit na nga po ba, doon sa dadalakayin natin mamaya, na kung saan dumanas siya nitong pambihirang sakit na ito, bagamat hindi dinetail kung anong klaseng sakit merong taglay si Apostol Pablo, pero ito makikita natin yung sakit, yung pasakit na dulot itong sakit na ito na kanyang kasakasama. For 14 years, isipin ho natin, no? For 14 years na
siya'y nagdurusa sa ganitong maaring maselang karamdaman. So bakit na-experience niya yon ay upang turuan siyang magpakumbaba. No? Makita natin dito na isa sa mga dahilan kung bakit permissibly hinayaan ng Diyos na kanyang maranasan yon, yung pasakit na yon, ay upang turuan siyang magpakumbaba. Okay? Amen. Yan kasi madalas pagka tayo malakas, para bagang isip natin, kontrolado natin ang lahat ng bagay. Di po ba? Yung ating lakas. Bata pa naman ako, hindi ako Di ba? Ano yan? Kaya ko yan. Di po ba? Minsan, ganun tayo di ba? Minsan di natin nakikita yung sa isang banda, yung kabutihan ng Diyos na tayo tinuturuan niya sa magitan ng mga pasakit, hirap, pagdurusa, na na-experience natin dito sa lupa. Kahit tayo po yung mga mananampalataya. Okay, mamaya, didiscusin natin yan. At yung pangatlo, na-experience si Paul, yung grasya o biyaya ng Diyos. Amen. So kahit nandoon siya sa gitna ng mga pasakit na yon na kanyang nararanasan, ang tulong ng Diyos ay suma sa kanya. Verse 9 to 10. Amen. So ang biyaya niya ay sapat, di po ba? Na kaya nga po, nasasabi niya nito na lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos kapag siya po ay mahina. So, ano ba yung mga thorn in the flesh? Binabanggit dito. Ano ba nire-represent nito? Sa the next slide. Tinik sa laman na kanyang inilarawan dito na kung saan ito ay nagre-represent ng kasalanan, ng pasakit o hirap, amen, and sorrow, kalungkutan. So, ang ilan sa mga example na ito ay may mga taong nakakaranas ng mga chronic illness, yung po bang sakit na pangmatagalan. Okay? So, ito ay maaaring nilarawan din doon sa mga may sakit sa puso. Tanong mo nga sa katabi mo, may sakit ka ba sa puso? Sa puso. Okay? Yung pong may mga cancer. Diba? Isa may tuturing ng mga chronic illness, na kung saan ay ito ay isang long-lasting pain, na kung saan ay kahit tayo mga mananampalataya, bisan ito'y dumaraan sa atin. Okay? Ay si Chupiding, isang patutuin, si Chupiding. Talagang dumaranas siya, ng ganitong klase ng sakit. Okay? Amen. So, normal naman kasi yan, nagkakasakit tayo dahil we are human. Tao tayo, di po ba? Tumatanda tayo. Normally, sa proseso ng buhay natin dito sa mundo, mamamatay tayo. Towards the end, mamamatay tayo. Maaring sa pamagitan, maaring karamdaman, tayo po ay igupo nito patungo sa ating kamatayan. Amen po? Yan. So, isa pa, maaring yung mga sakit at pasakit na ito ay dulot din ng ating kamangmangan o our foolishness, because of sin. Di po ba? Minsan talagang nagsasuffer tayo, okay, hindi lamang physically, kundi saga ng atin, emotionally, nagsasuffer tayo ng mga pasakit dahil na rin sa ating mga maling desisyon, sa ating mga maling pagpili. Amen. Ay marahil, isa sa mga taong mabisyo nung araw, nung siya'y tumanda ay nagkasakit siya. Ito ay bunga na rin ng kanyang pag-aabuso sa kanyang katawan. Amen po. Yan, si Pastor dati, lasinggero yun. Hindi ako sa isang araw na pagka hindi ako matatahimik, pagka hindi ako nakainom. Kaya kahit walang pera, mangungutang para makainom lang. Yung mga katagay ko dyan. Amen. Apo tayo? So, sa isang mga bagay na kung saan ay yung binubungan ng ating mga pag-aabuso ay dumaranas tayo ng pagkakasakit. Minsan nga, namamali pa tayo ng pagsisisi. Di po ba? Sinisisi natin ang Diyos. Sinisisi natin yung ating mga ibang tao. Hindi naman ako in-influensya, hindi naman ako magiging lasenggo. Hindi ako magiging addict.
Di po ba? May personal responsibility tayo. Amen po? Tayo po ay may personal na desisyon. Kundi rin tayo umayon doon sa takbo ng sanlibutan. Amen po ba? Dahil nga sa labis na karupukan nating tao, dahil sa tayo yung makasalanan, yun doon tayo, kung anong dikta ng ating makasalanang likas at yung impluwensya ng mundo sa atin, ay doon tayo nadaraan, doon sa malawakang daan, patungo naman sa kapahamakan. Amen? Kaya yung mga nakakaranas din ng mga social anxiety, di po ba? Ito yung parang mga tao na nakaranas ng hindi magandang karanasan sa kanilang buhay dahil sa pangungutya, pagbubuli ng mga tao. So yung epekto nun, marahil ay nararanasan ng isang individual. Kahit sa mga Kristiyano, no? Pero sa mga dahilan kung bakit yung akin ng anak ay ito ang kanyang struggle sa kanyang buhay magpanggang ngayon. Sa kasama niya. Pero salamat na isko rin na somehow ay unti-unti siya nakaka-recover kahit papano. At tunayan, itong tawag dito, itong PowerPoint na ito, siya po gumagawa niyan. Hindi ako marunong yan eh. Boomer ako eh. Pero siya ang gumagawa niyan. Ilista ko lang at siya po ang gumagawa niyan. Sabi, kaya muna ito muna ang aking maging ministry. Okay? Salamat sa Diyos na kahit papano ay itong mga salita na ito na marahil kanyang isinusulat ay nangungusap din sa kanya at sa biyaya ng Diyos. Ito ang isang nagbibigay ng biyaya ng kalakasan sa kanyang mga kainaan. Okay? So, natin kasi may mga tao talaga gano'n, no? Bukod sa sila ay mga introvert, ay maaaring sila ay naka-experience ng isang traumatic experience na kung saan nag-akito tungo doon sa kanilang kawalan ng pagpapahalaga at kawalan sigla, kasiyahan sa makitungo at makisalamuha sa mga tao. Amen po? Diyan po tayo? So ano pa, yung mga unfulfilled desire, no? Na hindi na tupad ng mga pagnanais ng tao, indudulos sa kanya ng pait, no? At kalungkutan. Ano pa, yung disability. So pagka disabled tayo, talagang somehow, no, ay biro nyo, lifetime mo yan, di po ba? Lalo na kung ikaw ay pinanganak na disabled, ay napakahirap, no, ma-cope sa buhay, no, sa kanyang pakikisalamuha sa kanyang kapwa. Disabled siya, no? Okay? Amen. So, ano pa? Yung mga difficult relationship, no? Na yung mga mag-asawang laging nag-aaway, nagbabangayan, no? Yung mga ibang mga kaibigan natin na kung saan napakahirap. Siguro kasi talagang may mga different ano talaga eh. Difficult people, di po ba? Talagang may mga ganung tao. Napakahirap pakisamahan. Hello, nandiyan po ba tayo? Kaya mo yung katabi mo? Napakahirap pakisamahan. Pastor, yung sinasabi ko. Hindi naman, Pastor. So somehow, dahil sa tayo nakatali sa isang ugnayan, maaaring yung kasama natin ay sila ay nakakaranas din ng ganito sa patrato ng ibang tao sa kanila dahil sila ay may mga difficult na attitude, difficult na na mga ugali, behavior, no, na talagang napakahirap pakibagayan, pakisamahan. So it's represent, no, na sa nagdudulot din na lalo na kung kaanak mo yon, di po ba? Somehow kung may mariringgan kang mga negatibong mga ano sa binabato roon sa yung mahal sa buhay, na may ganyang klase ng behavior, masakit. Di ba? Pero hindi natin yan, dapat natin tanggapin yung katotohanan eh. Okay, diyan po tayo. Thorn in the flesh, no? It represents sin, pain, sorrow, anything, no, that causes us to weep, no, to experience pain and sorrow. Okay, amen. So sumunod. So why? Bakit nga po ba tayo merong ganitong uri ng tinik sa buhay? So
Siguro, meron na tayo naiisip kung ano itong tinik na ito sa buhay natin, no? Amen po? May tinik po ba tayo? Yan, di ba? Sa buhay natin, kung may rose, di po ba? Mayroon pong tinik, no? Kung may tila yung rose ay nagre-represent ng maganda, yung tinik ay pangit, di po ba? Ganyan naman, no? Lahat ng bagay ay binalansin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Okay? Amen. So, ang anong kabutihan ito na dinudulot ko ng Diyos, no? Kung meron man tayong ganung klase ng experiences sa atin, no, sa ating buhay, personal, o maaaring sa ibang mga tao na gumawa noon upang maranasan natin ang mga hindi magagandang mga karanasan na yon, o kahit sa natural. Ano natin, kung tayo po may mga pagkakasakit, bunga na rin na tumatanda tayo, no, talaga magkakasakit tayo. Amen po? Yan, darating ho yun. Humihina yung ano eh. Okay? So, for us, no, sabi rito, para kay Paul, kung bakit, no, meron siya nito, na sabi, permissive na binigyan ng Diyos sa kanya, nagsilbi itong pamalo ni Satanas. Ginamit ito ni Satanas para gapiin si Paul, ilayo ito sa Diyos, sa kanyang kalooban, no, limitahan si Paul sa kanyang gawain, pagmimisteryo at pagmimisyon. Siyempre, pagka parang kapag ka ikay pilay, di ba, napakahirap kumilos. Amen po ba? Pinahirapan kang kumilos. Pero sa halip, no, makita natin na naunawaan ni Paul kung bakit tinahayaan ng Diyos na mangyari at ma-experience niya yun sa kanyang buhay ay upang hindi siya magpalalo. Amen. To keep us humble. No? Na para maisip natin, hindi lahat ng bagay kontrolado natin. Amen po? Minsan akala natin, pagka masagana tayo, parang iniisip natin, no? Ay paraan yun para mabang buhay natin. Di po ba? Ayan ang sinasabi ni Jesus, no? Hangal, doon sa mayamang hangal. No, wala siyang inisip kundi mag-ipon, no? Sabi, kapag ako masagana na, ay kakain na lang ako, iinom at magsasaya. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito, babawiin ang iyong kaluluwa. Okay? Kanino mapupunta ang lahat ng iyong tinipon? Wala. Amen po ba? Kung ano ang ating ayos, nung tayo po'y dumating dito sa lupa, wala din tayo yung, ganoon din, ang ating ayos pagharap natin, paglisa natin sa mundong ito. For us to keep us humble, sabi ang kapalaluan, sabi sa Proverbs, sa Kawikaan chapter 16, verse 18, ang kapalaluan ay humahantong saan? Pagkawasak. At ang mapagmataas na isipan ay, ibabagsak. So, kaya walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos eh. Wala ho. Lalo na ho tayo. Hindi natin pwede ipagmalaki yung ating, sabi nga, sa Jeremiah, no? Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagyabang ng mamatatalino ang kanyang karunungan. No? Gano'n man ang iyong naabot, gano'n mang degree ang iyong hawak-hawak. Okay? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. May mga bagay na hindi natin alam. Okay? May mga bagay din tayong hindi alam. Ito rin ang sagot ng Panginoon sa mga question ni Job, no? Yung sa kalagitnaan, alam natin, kung mababasa po natin yung aklat ni Job, noong una talagang pinuri niya ang Diyos, sinamba niya ang Diyos, no? Kahit na dumating yung sunod-sunod at susong-susong na mga dilubyo sa kanyang buhay, nauubos yung kanyang kabuhayan, namatay yung kanyang mga anak. Amen po ba? Tinubuan pa siya ng karamdaman. Pero sabi, sa gitna ng lahat ng pasakit na yon na naranasan ni Job, hindi niya sinisi ang Diyos. Bagkus, kanya pang pinuri at pinasalamatan ng Diyos sa lahat ng ito. Amen? Pero pagdating sa kalagitnaan, madalas ito ang madalas na neglect natin. No? Pero pagdating sa kalagitnaan, makikita natin, yung mga pangungusap ni Diyos ay tila pangungusap na merong pag-aalinlangan sa Diyos. Parang yung pagka nandun na tayo sa proseso, pagdating doon sa kalagitnaan, totoo naman eh. No, sakit na, maring sa paglan, may nagsabi sa atin, sinabi ng doktor sa atin, may cancer ka. Oh,
maring karoon tayo ng positibong response doon sa ano natin, ha? Maring tulad ni Hope, maring purihin natin ng Panginoon, no? Alam natin, maring permissive ng Diyos yon para hayaan tayo, turuan tayo magpakumbaba. Amen po? Pero nung dumating na yung kalagitnaan, may tila parang pagtatanong si Job kung bakit niya naranasan ang lahat ng iyon. Okay? Kahit si John the Baptist, di po ba? Noong una sinabi, ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Pero siya yung pinabilanggo ni Herodes. Amin po ba? Noon nagpasugo si Juan doon sa ating Panginoon Kristo upang ipatanong kung siya nga ang hinihintay na Mesiyas. Hello, nandiyan po tayo? Sabi, when the going gets tough, kapag ang buhay talagang nagiging mahirap, no? Diyan na dumaraan ang pagko-question na tayo'y binabato ng mga palason ng pag-aalinlangan sa ating isip. Kung totoo bang mahal ako ng Diyos? Ba't ako nagkaganito? Naglilingkod naman ako sa Kanya. Ba't ganito kailangan ko mag-suffer ng ganito? Nakukuha natin? So, gayon din, no? Dito lalabas na tinuturuan tayong magpakumbaba ng Diyos na hindi natin kayang pagmayabang ating katalinuhan na alam natin, kontrolado natin ang lahat ng bagay, alam natin ang lahat ng bagay, may mga bagay na hindi natin alam pa rin. Kaya si Paul Diwa, sinasabi niya, pasagaan ng ating sa kasalukuyan, tila balabong larawan ang ating nakikita. Pero darating ang sandali na mahayag ang lahat ng ito pagdating ng kalwalatian. Purihin po ang Panginoon. Amen. Okay? Sabi, huwag ipagyayaman ng mga matatalino ang kanyang mga karunungan, ang kanyang karunungan, o ng malalakas ang kanyang taglay na lakas. Maaari ngayon, malakas ka, masigla ka. Sino ang magsasabing bukas, malakas ka pa rin? Amen. Okay? So, niyang mayaman, sabi rito, niyang mayaman sa kanyang kayamanan. Minsan, totoo yan. Pagka tayo, ang mga tao, minsan may pagka umuunlad siya, no? Minsan, nagbabago rin ang ugali niyan eh. Totoo yan. Pagka tumataas na siya sa kanyang buhay, no? Minsan, isang temptation yon at maging prone siya sa temptation na na yumabang, no? Mag-iba na ugali. No? Maging palalo. Okay? Hello, nandiyan po ba tayo? Yan. Sabi, patulad ng hanggang na mayaman na yon. Akala niya, ang buhay ng tao ay nasa laki ng kanyang kayamanan. Pero wala ho doon yan. Kaya nga si Kristo sinabi, gamitin niyo ang inyong mga kayamanan, no? Para sa paghahari at kaharian ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Okay? Yan daw. No? Kung may nais magmalaki, gusto mo bang magmalaki? Gusto ba natin magmalaki? Natahimik tayo. Gusto ba natin magmalaki? Siyempre naman. Ang ipagmalaki raw po natin ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Okay? Kaya si Paul, yun ang kanyang hangarin no? So yung mga Judaizers, no? Yung mga isang mga sumasalungat sa kanya, mga ministeryo ni Apostol Pablo, ang mga hangarin nito, mga Judaizers na ito, ay para sa kanilang glory, para kumita ng pera. Nagdealing ko sila na ang layunin ay para kumita ng pera. Okay? So, isa pa ron, si Paul hindi, no? Salungat siya doon sa mga hangarin at layunin ng mga Judaizers na yon. Kaya isa yun sa mga dinil niya rito, no? Okay? Kaya kung siya may nagmamalaki, ang ipinagmamalaki niya ay yung kabutihan, kalwalatian, at kagandahang loob ng Diyos. Okay? Glory be to God. Sige, tuloy pa natin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Mahal ka ng Diyos. Amin po ba? Mahal tayo ng Diyos, no? Ngayon, buwan ng pag-ibig, no? Ay maalala natin, the greatest love of all is the love of God. Okay? Sa ating mga makasalanan, nasa kabila ng ating topong mga kasalanan.
inibig na ho tayo ng Diyos. Romans chapter 8, verse 5, no? Kahit daw po tayo mga makasalanan pa, inibig na ho po tayo ng Diyos. At ang pag-ibig na yon ay kailanman ay hindi ho nagbabago. Okay? Ang pag-ibig, ang siyang nagudyok sa ating Panginoon Kristo para ialay ang kanyang buhay alang-alang sa ating mga makasalanan. Ano pa? Siya po ay makatarungan. Okay? Nasaan ang hustisya? Diba? Ang Diyos ay tamang humatol at siya'y makatarungan. Amen? So, anihin natin. Kung ito man kung tayo may nagkasala, no, aanihin natin ang consequences niyan. Baka maaari tayong patawarin, pero hahayaan niyang i-endure natin, tiisin natin ang mga bunga ng ating maling ginawa. Di ba? Si King David, nung siya'y magkaroon ng pagkakasala ng pangangalo niya, di po ba? Hindi lang kasi yun ang kanyang ginawa di po ba? He commit murder, di po ba? Yan yung kasalanan ng isa ay nanganganak pa ng iba pang mga kasalanan. So salamat sapagkat tinanggap niya yung pag-rebuke sa kanya ng propeta. No? Isang magandang attitude, no, na mula doon sa pagmamataas, pagmamalaki na sa kanya, sa akala na pwede yung mga ganun-ganon, na yung polygamous is permissive by God. Di po ba? Kasi bukod naman kay Bathsheba, marami pa siya napangasawa Amen po? Okay? Permissive. Pagka sinabi natin permissive, ang taong may kagagawan. Di ba? Meron tayong tinatawag na sovereign will ng Diyos. Amen. Meron din tayong tinatawag na perfect will ng Diyos. At meron din tayong tinatawag na permissive will ng Diyos. Okay? Pagka sinabi natin permissive, ang tao may kagagawan nun. Di ba? So, in the Old Testament, where polygamy is permissive, no? So, ano naman ang consequences? No? Magulo. Di po ba? Kaya ang sinasabi ng Diyos, ang perfect will ng Diyos sa pag-asawa, isa lang Sabihin nyo nga, isa lang. Isa lang ang asawa. Hindi ho magdadalawa ka ng jowa. Amen. So, yung consequences ng kanyang kasalanan ay nagbunga pa ng iba pang mga pait at kalungkutan kay King David. No? Ni-rape ni Amnon si Tamar. Sila po ay mga half-brother, half-sister, no? Sa ibang mga babae. Tingnan niyo po yun, Ni-rape ng isang anak ni David, yung isang anak niya, sa ibang kanyang asawa na si Tamar. Amen po? Siyempre, nagalit yung isa pa niyang kapatid, na anak naman niya sa ibang babae, si Absalom. Kaya, nag-isip siya kung paano may papatay yung kanyang kapatid na ito dahil doon sa kanyang ginawa, doon sa kanyang half-sister na si Tamar. Amen. Later on, si Absalom ay nagrebelde kay David. At ang pumatay kay Absalom ay yung pinaka-close-in security ni King David. Tingnan kung gaano kasakit yung binunga ng kanyang pagmamalabis at kasalanan sa Diyos. Amen? For every sin, there is always a consequence. Tandaan natin. Kung ano tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Magtanim tayo ng mga bagay ukol sa laman, aani daw po tayo ng kamatayan. Pero magtanim tayo ng mga bagay ukol sa Espiritu, aani tayo ng buhay at kapayapaan, kaayusan. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, ang Diyos ay makatarungan, matuwid sa kanyang mga ginagawa. Ito ang mga bagay na nais ko, ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Purihin po ang Panginoon. It humbles us. Ano pa? Sabi, makinig kayo, sabi sa Santiago 4:13 hanggang 16, makinig kayo sa akin, kayong mga nagsasabi, ngayon, bukas pupunta kami sa ganito at ganong bayan at isang taong kami mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita. Kikita ng malaki. Sabi, hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Totoo naman. Amen. Hindi natin pwedeng pagmalaki ang ating kalakasan na kaya pa natin magtrabaho, magsikap, no? Gugulin ang ating panahon sa pagsisikap na tayo po ay umunlad. Hindi naman masama yun.
No? Kaya lang tayo nagiging extreme na nakakalimutan natin na isama ang Diyos sa atin hong mga plano. Yun ho ang ano eh. Kapag ang Diyos ay hindi mo isinama sa iyong plano, tiyak. Okay. Amen? Diyan po tayo? So, ang buhay daw po natin parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sasabihin natin, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo ay nagmamalaki at nagyayabang at yan ang masama. So, mariin, no? Ang mga pangungusap na ito sa ating, kung tayo may nagmamalabis at nagmamataas at nagmamayabang sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Okay? Purihin po ang Panginoon. Pangalawa, okay? Why do we have thorns in life? To teach us to rely on God's grace. Amen. Wala nang amen. Turuan tayo na mangalong sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. So, dinescribe itong what kind of grace na ito, ang binibigay ng Diyos sa atin, it is a sufficient grace. Suficiente. Walang shortage ng biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Always available. No? It's just a prayer away. Amen po ba? It is just a prayer away. At ang sufisyente ng Diyos. Sabi, huwag tayong mabalisa sa anumang mga bagay. Sa halip tayo ito po ay manalangin ng may pagpapasalamat at hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang sa ating puso at isip. Philippians. Amen. So, alam na natin yon. So, ano pa? It is described as a strengthening grace. Biyayang nagpapalakas. Amen po. Yan. So, kung bakit man naging matapang sa ibang aspeto ng katapangan ito si Paul, dahil meron siyang taglay na biyaya na ito na supisyente, amen? No? Available at nagpapalakas na biyaya ng Diyos sa kanya. Okay? Amen. So, ang ating mga kahinaan, ano man ito man may kinalaman sa physical, emotional, o sa ganang ating mga kahinaan, kung ano man ito, ay magbibigay daan ito, okay? Para maranasan natin yung biyaya ng Diyos. Hello? Okay? So, minsan din natin, yung mahiwaga, no? Kung bakit ipinaranas sa atin doon ay upang maranasan natin ang kahulugan o maintindihan natin ang kahulugan nito pong grasya na ito. Although sa mga kahulugan, grasya ay unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat, pero binibigay ng Diyos sa atin ito. Okay? It means God's favor sa iyo. Amen po ba? Amen. It can be a reward ng Diyos sa atin, bunga ng ating malugod na pagsunod sa Kanya. We receive that grace, no? Yung biyaya ng Diyos na yon. Okay? Hindi yung material. Amen po? Yan. Lagi natin huwag nating ilalagay lagi sa material na bagay. Okay? Kaya nga si Paul sinasabi niya, my grace, sinabi ng Diyos, my grace is sufficient in all your needs, even in your weaknesses. Amen po ba? Biyaya ng Diyos. Ano, chupiding? No? Kung bakit siya panatili, bagamat maaring mayroon siyang nararamdaman, yun yung biyaya ng Diyos na, na-experience niya. No? With regard doon sa in the midst of suffering, in the midst of your weaknesses. Okay? May naalala ko isang kwento patungkol sa isang kabataan, no? Nais ko nang basahin ito sa isang sabi, he told a story about a 10-year-old boy named Mark, no?
sa 10 taong gulang na ang pangalan po ay Mark, who wanted to study judo despite the fact that he had lost his left arm due to an automobile accident, no? Na-aksidente ho siya. Naputol yung kanyang kaliwang kamay. Tingnan mo yung katabi mo? Yan. Buo ba yung kamay niya? Yan. Buo naman, pastor. Okay. Sabi rito, Mark began his lessons with an aged Japanese judo master, no? So, nag-aral siya, no, doon sa isang master ng judo at naging mahusay siya, sabi, and was doing well, no? Bagamat para sa gagamba ay para siyang kulangan. Okay? But after 3 months, sabi dito, pagkatapos ng 3 buwan, he passed and he had only been taught 1 move. Sabi siya po ay nakapasa. At siya ay tinuruan lamang ng isang move, isang kilos. Okay? Minaster niya yung ano na yon. This is the only move you'll ever need to know, sabi ng kanyang master. Ito lang ang tangi-tanging move na kailangan mong matutunan. Dahil sa marami, iniisip niya, kulangan siya, no? Sabi, perplex, nalilito man, but trusting. Pero nagtiwala siya, sabi roon. Mark kept training and several months later entered his first tournament, no? Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, ng ilang mga buwan, ay pumasok siya o nakilahok siya sa kanyang kauna-unahang paligsahan. Okay? Surprisingly, himself, sabi rito, nagulat siya, si Mark won the first 2 matches, no? Nanalo siya sa 2 matches. Amin po, hindi po tayo. Nanalo siya, no? The 3rd match was difficult. Sabi rito, ang pangatlo ay mahirap, but soon his opponent, ang kanyang kalaban, became impatient and charged, no? Na-charge, kaya nanalo siya. Okay? So siguro nabuisit sa kanya dahil kakulangan siya, di po ba? Parang nalilito siguro yung kanyang kalaban. Okay? So Mark deftly, sabi, used his slow move to win the match. Kaysa sa move, di po ba? He was now in the final. Sabi rito, but this time his opponent was much larger. Mas malaki, mas stronger, mas malakas, and far more experienced. Mas experiencado. Parang David and Goliath, ano? Andiyan pa tayo? So, Mark was nervous. Natural lamang, no? Medyo kinabahan siya. Sabi, and it was showing in the match, no? Doon sa, nung sila ay naroon sa harapan, no? Ng paligsahan ay kinakabahan siya. Sabi, the referee concerned for Mark's welfare. Nakita ng referee, argabyado, si Mark, no? Kaya nagsikap siya, so he called a timeout, and he was about to stop seemingly imbalanced match. Hindi balansyado tong match na to. Di po ba? Parang ganun, nakita ng referee, naargabyado si Mark. When Mark's master intervened, no? Nung sumingit itong master ni Mark. Nang sabi, let him continue. Hayaan mo sila magpatuloy. Hayaan mo siya magpatuloy. Okay? The match resumed. Nag-resume yung match at si Mark, the opponent, made a critical mistake. Nagkamali ho yung kalaban niya. Okay? Instantly, sabi rito, sabi, si Mark used his move to pin him. So, sinamantala ni Mark yon para gapiin siya. Okay? And winning the match and the tournament. Palakpakan natin si Lord. Okay? Palakpakan natin si Lord. Sabi, on the way home, sa kanilang pag-uwi, sabi, Mark review all his matches. No? Pinalala niya yung lahat ng kanyang mga paligsahang sinalian and moves, no? At yung moves na yon, nag-iisa ng move yon. Okay? Move with his master. Finally, summoning the courage to ask the question on his mind. No, naglakas loob siya na tanungin ang kanyang master, how did I win the tournament with only 1 move? Paano ko nanalo sa tournament na yon na isa lang yung ginagawa kong kilos? Sabi, you won for 2 reasons. Sabi nung kanyang master. Sabi ito, the judo master answered, first, una,
You've almost mastered one of the most difficult throws in all judo. Yung one move na yun na tinuro ng master niya, no? Isang napakahirap na bagay, no? Yung mga throws na yun, na ma-master, pero na-master niya yun. Amen! At yun ay isa sa mga naging susi ng kanyang pagtatagumpay. Amen! So, ilagat natin sa buhay spiritual. Kapag na-master din natin, amin po ba? Yung sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita, amin po ba? Walang pwedeng gumapi sa atin. Amen? Diyan po tayo? We can do all things through Christ. Salamat sa Diyos sapagkat lagi niya tayo isinasama sa parada ng tagumpay. Amen? Glory be to God. So, tuloy natin yung kwento, no? So, yun yung first reason kung bakit siya nagtagumpay. And the second, the only known defense. No? Isa lang kilalang depensa para madepensahan mo. Yung move na yon, yung throw na yon, na na-master mo. But that move, sabi, is for your opponent to grab your left arm. O, para magapi, yung na-master mong move na yon, ay hawakan ka ng iyong kalaban doon sa iyong kaliwang braso. Eh, yun yung putol. Andiyan ba tayo? Nakukuha natin? Okay. So, ganun ang nagagawa ng kapangyarihan, biyaya ng Diyos sa atin. No? Ang ating mga kahinaan ay maaring maging ating kalakasan. Kaya nga biyaya tinatawag No? It is a gift from God. No? Si Fanny Crosby, no, na accidentally, nung siya po ay ilang weeks old pa lang, no, siya po ay nabulag, no, dahil doon sa mga maling doktor na nag-treat doon sa kanyang sakit. Nabulago siya. No, bata pa po siya hanggang sa siya lumaki, no, inano siya nung ginabayan siya nung kung di ako nagkakamali yung pangalan kung aking natatandaan si Ann Sullivan, na siya rin nangusap at nangaral sa kanya, nag-share sa kanya about Jesus. Amen? So sa maaaring murang edad ay nakakilala itong si Fanny Crosby na ito, pero sa ganang kanya, sabi niya, doon sa kanyang mga patotoo, to make the story short, sabi niya, ang aking pagkakabulag ay hindi aksidente. Maaaring sa paningin ng iba, ang karamihan, aksidente yung nangyari sa akin. Kaya niloob yun ng Diyos na mangyari sa akin sapagkat hindi ako makagagawa, hindi ako makalilika ng libo-libong mga himno, awiting makalangit kung hindi ako nabulag. Amen! Di ba? So, lahat ay merong mabuting dahilan ang Diyos sa atin. Sa ating mga kapaitan, sa ating mga sakit, no? Maaring ano yan, long-lasting yung ating kapit-kapit na mga sakit na yan at pasakit sa buhay. Pero doon natin mismo, sa gitna na iyon, ng karanasan natin iyon, ay mararanasan natin yung sufficienteng grasya ng Diyos at ang pagpapalakas na grasya ng Diyos sa ating mga kahinaan. So, our weakness can become our strength. Amen. Because of Christ. Grace. Palakpakan natin si Lord. Okay. So, pangatlo, so it allows God's power and glory to be seen in our lives. Di po ba? Power in display. Di po ba? Katulad ng nangyari yun. Isang kahangahang bagay na mangyari na kundi dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, nagagawa natin ang mga pambihirang mga bagay na kailanman maaaring hindi natin isipin magagawa ho natin. That's the power of God. Amen. Sabi nga doon sa Ephesians chapter 3 verse 20, no? Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa sa ating kayang isipin, pakalimiin sa magitan ng kanyang kapangyarihang sumasa atin. And that's God's power.
na kanya ring shiner. Nung siya ay muling mabuhay, sinasabi, all authority and power ay binigay na sa kanya ng langit at sa lupa. No? Kaya humayo kayo, that same power of the resurrection, na muling bumuhay kay Kristo, and that same power of the resurrection, binibigay niyang power para sa kanyang mga disciple. To preach the gospel, amen po ba? To heal the sick, amen po ba? And to cast out demons in the name of Jesus. Amen. For us, that continuing power na yon na sumasa atin sa pamamagitan ni Kristo. Gamitin natin yan. Amen po ba? Hello? So, yung sa ating mga pasakit, no? Inaalaw ng Diyos, maaaring permissive ito sa atin, o maaaring ito may bunga ng ating mga pagkakamali, tiisin lang natin ang mga consequences na yan. Later on, makakaasa tayo ng kaayusan sapagkat kay Kristo nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Maging ang ating mga depekto. Okay? It allows God's power and glory to be seen in our lives. No. Yung kapangyarihan ng Diyos ay maranasan natin at babalik natin yung kaluwalhatian sa Diyos at hindi sa atin. Okay? Purihin po ang Panginoon. God's power on display. So ano pa? It builds character, di po ba? Sabi dito sa Romans chapter 5, hindi ko lang nailagay. Sabi dito, ikinagagalak din natin ang kahirapang ating tinitiis. We rejoice in our suffering. Amen. Ito yung attitude ng mga nakaranas ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo nagkaroon ng daan, palagos doon sa langit, no? Bunga ng ating pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Tinatamasa natin. To Him, we have access to the Father. Amen. Tayo rin ay merong sinasabing ganong klase ng paggagalakan. Sabi rito sa Romans chapter 5 verse 3, hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang ating mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga, patience. Amen. And that's the power of God. Amen po ba? Through us. No? Natututo tayong mag-endure. Tiisin natin. And that's pagtsatsaga. Amen po ba? Hello? Pagtsatsaga. Dahil alam natin, so we know, all things, okay, work together for good. Amen. Romans chapter 8, verse 28, and 29. Work together for good to those who love God, no? At yun ang plano ng Diyos, to be like Christ. Yun naman itinalaga ng Diyos para tayo matulad sa kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo. Amen. So, kalakip nun, nung pagtsatsagaan na yon, mula sa ating nung mga pagtitiis, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, character. Amen po ba? Yan. Sapagkat ano ang bunga ng Espiritu? Kabaitan, kabutihan, pag-ibig. Amen po ba? Kahinahunan, pagpipigil sa sarili. So yun ang minomold sa atin ng Diyos sa atin. Yung karakter ng Diyos na yon, yung bunga ng Espiritu na yon sa buhay natin. Sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Bagay na hindi natin kayang gawin sa ating natural na pagkatao. Okay? Amen po? At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, okay? Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. Okay? Pagpalain po tayo ng Diyos. Hindi ho nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Tayo man, pabaksak-baksak tayo. Minsan tayo ay parang mapagmalaki, mapagmataas. No? Pero ginagawa po ng Diyos ay tinatagpasan niya tayo. Ano po ba? Pinapalo niya tayo. Dinidisiplina niya tayo. Sa magitan ng mga pasakit na ito, para turuan tayo magpakumbaba. Turuan tayo na bigyang laya ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating buhay na yan. Okay, palakpakan natin sila. Tayo po'y manalangin, mga kapatid.
Ano ang ating pinagdaraanan sa ating buhay ngayon? Ay naniniwala tayo na hindi lingid sa ating Diyos at ating Ama sa Langit ang ating lahating pinagdaraanan. Ito naman may kinalaman sa ating physical, emosyonal, o saganang ating pinagdaraanan sa mga material needs natin, financial needs. So sa anumang aspeto ng buhay, tayo may mga pasakit, paghihirap na nararanasan. At marahil nga ito'y bunga ng ating marahil ay kapabayaan, kung maring ating kasalanan na gawa. Maring inaani lang natin ang bunga ng ating maling ginawa. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. At ang Diyos naman ay handang magpatawad. Ang kailangan lang natin ay magpakumbaba tayo, ating kilalanin ang ating mga pagkukulang sa Kanya. Upang tayo ay makabangon at muli ay makapagsimulang muli. Bigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos muli na baguhin, mabago ang ating isip, kalooban at puso. Patawarin mo kami, Panginoon. Kami po ay buong pusong nagpapakumbaba na marahil nalilingis sa aming kaalaman na kami ay nagmamalabis. O maaaring inaabuso namin ang biyaya at kahabagan, Panginoon. At tila bagang sa aming kaisipan, patatawarin mo naman kami. Kung kami nagkakamali. Hindi namin alintana yung dulot na bunga noon sa buhay namin. Kaya nga kapag kami dumaraan na ron, Panginoon, ay tila parang kinu-question pa namin ikaw sa aming buhay. Bakit mo ipinaranas sa amin yon? Gayong ikaw na siyang napakabuti upang kami gawan po ninyo na masama. Yan nga po ang nawa ay malagay sa aming puso, kalooban at isip. Kayo'y Diyos na napakabuti para kami po ay gawan ng masama, Panginoon. Napakatalino rin po ninyo, Panginoon, upang kayo po ay magkamali. Hindi po kayo nagkakamali, Panginoon. Hinayaan po ninyo itong mga tinik na ito sa aming buhay upang balansehin po ninyo ang buhay po namin. Na maranasan din po namin na kahit mayroong mga pasakit, hirap na kami pinagdaraanan, Panginoon, ay doon namin mauunawaan ang tunay na kahulugan ng salitang grasya, biyaya. Gayon din, Panginoon, daw namin mararanasan ang kapangyarihan na siya din available para sa amin upang kami po ay makabangon, magtagumpay, at muli makapagsimulang muli, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Kung kami man ay may mga tinik na ito, hindi dahil sa kami po ay nagkamali, nagkasala. Dahil na rin, marahil kami po ay tumatanda na, nagkakaedad kami, patungo kami sa kahinaan ng aming mga katawang lupa na ito. Hayaan po ninyo na patuloy naming maranasan pa rin ang kabutihang loob po ninyo, ang pagmamahal at pagmamalasakit po ninyo sa amin, Panginoon. Gaya rin ng iyong mga lingkod na tumanda na sa kanilang paglilingkod sa iyo, subalit hindi mo sila pinabayaan. Kahit si Moses nga, ayon din sa kanyang patotoo, Panginoon, nabuhay siya ng 120. Ngunit sinabi ng yung mga salita na hindi siya napagod, Panginoon. Hindi siya napagod, Panginoon. Hinang-hina. Dahil ang sikreto ng kanyang kalakasan, kapangyarihan, ay nasa iyo, Panginoon. Ganon din kami. Naniniwala kami na ang aming kalakasan ay sa iyo nagmumula, aming kapangyarihan, gawin ang mga imposibleng mga bagay, ang mga bagay na hindi po namin magawa sapagkat kami po ay mga may hangganan at limitasyon. Subalit kayo po, aming Ama, ay wala. Patuloy namin iniaalay ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. We cast all our burdens, O God, upon your feet, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Glory be to God. Ikaw, kaibigan, kung
sa mga oras na ito ay hindi mo tiyak na kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay, hindi mo alam kung saan ka tutungo. Si Jesus ay namatay. Yan ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus. Alang-alang sa iyo at sa ating lahat. Sapagat tayo mga makasalanan at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangan mayroong magbayad ng kasalanan upang tayo po ay mabuhay. At yan ho ang ginawa ni Kristo. Para sa iyo, para sa ating lahat. At kung yan ay bibigyan mo ng puhang halaga sa iyong puso ngayong umagang ito, mararanasan mo ang biyaya ng pagliligtas, ang biyaya na maipanganak na muli. Kung yan ay nais mo, bakit hindi ka manalangin? Sa iyong kinalalagyan, sabihin mo ang panalangin ito na manggaling sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sa aking mga sinabi, sa aking mga ginawa, at maging aking inisip, Panginoon. Patawarin niyo po ako. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay alang-alang sa aking mga kasalanan. Nabuhay kang muli upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na wala hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito, inaalay ko po sa iyo hanggang sa ang buhay na ito, Panginoon, ay ipong kunin. Marami pong salamat sa kaloob na kaligtasan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Panginoon, patuloy namin binabalik sa iyo ang mayamang papuri, aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.